Ayan, good morning. Okay. Ito po, namin kanina, kinakwento na po namin itong nahuli na nanay dito po sa Mabalacat, Pampanga, no? Mabalacat City sa Pampanga. May 7, nagkaroon ng police operation at huli nga itong nanay na caught in the act nga dahil yung kanya yung daughter niya nakahubad habang naliligo, inaano niya, no? Pwede ka magbayad ng $50 para lamang mapanood yung anak niya, yun nga. Gusto ko malaman kung paano ninyo po tiniktikan, ano? Meron po bang nagsumbong? Siya po ba ay meron tiniktikan niyo muna? Paano po yung circumstances leading to the arrest? Yes, Alino, itong operation na naging successful naman ay mag-trace back tayo, no, hanggang nung ang unang-unang engagement nung ating undercover personnel ay dito sa suspect ay noong December 5, 2023. Wow, tagal na pala. Yes, yes, kasi part nga po ng ating ginagawang operations yung ating pagmamanman sa mga gumagawa ng mga ganitong klase ng illegal na aktibidad online, dahil nga alam naman siguro ng karamihan nga na ito isa sa mga problema nga ng ating law enforcement dahil marami at napakadali kasing gumawa ng transaction online. Marami pong klase ng mga mga cybercrimes ang ating binabantayan na online, at isa nga itong tinatawag nating trafficking in persons sa pamamagitan nga ng online sexual abuse and exploitation ng ating mga kabataan. So, nag-start po yung kanilang engagement noong December 5, 2023 through Skype, na kung saan itong nanay nga sa pangalan na Jenica May ay nagumpisang makipag-usap sa ating undercover, at doon ay inoffer niya yung kanyang dalawang anak na pwedeng gumawa ng online show. Online show po yung kanyang tawag doon, at in exchange for a certain amount of money. So, Colonel, ikwento nyo, ilan po ang nanunood? Magkano po ang nalikom ninyo? Kasi balita lang po namin, $50 po ang china-charge niya, no? Pero hindi po sinabi dun sa ulat kung ilan po ang nagbayad para panuorin yon. At yung follow-up question ko lang po doon is, asan na ngayon yung mga bata? Wala ba silang tatay? There's also no mention kung may tatay, kung may alam ng tatay, kasama rin ba yung tatay? Kasi nanay lang ang binanggit. Ano po ang dito po sa mga bata at ilan po ang nanonood? Well, dun sa nanonood naman is hindi natin, wala pa tayong report as to ilan yung nanonood kasi online nga yun na Ali at Pat, no? So ang naano lang natin doon is tayo yung mismong pumausap or kinausap Parang na 1:1. Parang chinato, di ba? Chinat na, di ba? Parang meron silang operatiba. Tapos inalok nung nanay, di ba? So hindi yun maramihan na nanonood, sabay-sabay? Di ba si stream niya, tapos maraming nanonood? Hindi, parang ang pagkakaintindi ko sa kwento niya, may operatiba na chinat yung nanay, inalok yung anak. Tama. So, at yun nga, in-offer niya nga for a certain amount nung una, $10 lang yung sinabi. And then hanggang sa nakailang exchange pa naman ito ng communication na para lang ma-establish natin yung talagang totoong identity, no? Saka yung address nung suspect na kaniyang nakakausap online. So nag-offer yung ating undercover na ibigay yung address para makapagpadala ng chocolate, which is ginawa naman. So yun yung mga nangyari prior doon sa entrapment at rescue operation na ginawa ng ating team. Okay. So yung mga bata, asan na po sila ngayon? Walang mention rin ng tatay. Yes, yung mga bata ay nandun na sa isang reception or shelter reception and study center for children na isang shelter sa Pampanga
at sila ngayon yung nangangalaga sa tatlong batang ito. Samantala yung kanilang nanay ay nasa custody pa rin ng Mabalacat Police Station para sa karampatang disposition. Habang na-i-file na po yung mga kaso, patong-patong na kaso laban dito sa suspect nga. Sa report po na ating natanggap ay hindi nga po natin ma-ascertain kung may tatay nga itong tatlong bata na ito. So ito po yung ating pina-follow up sa ngayon in coordination nga dun sa gumawa ng operation, which is yung Luzon Field Unit ng Women and Children Protection Center, Ali. Okay. Always naman kasi ito, ang nakakahiya dito, very notorious, ang notoriety po ng ating bansa. Ang Pilipinas po talaga hot spot po na hindi lamang offline, pati nga itong online sexual abuse and exploitation of children. At ang nababalitaan natin kasi maraming mga parang foreigners, di ba? In fact, nakikipagtulungan ang PNP sa international, Interpol, sabihin mo, at ibang mga, yung police agencies sa ibang bansa para doon sa mga foreigners naman, na tumatangkilik dito sa mga online sexual videos ng ating kabataan. Yung pong sinasabi nyo kasi parang yung operation ninyo, entrapment na nakikita natin sa ibang bansa, di ba, Patpi? Gumagamit na nga ng AI, artificial intelligence, na kunwari nilalako yung bata, hindi nga actual na bata, Parang created lamang ng AI yung bata, tapos nilalako, tapos kung sino man ang kakagat, timbog, arestado. Yun po ba yung para palawakin po natin yung ganitong operasyon na magsisilbing deterrent? Malaman lamang na mga magulang, naku, delikado, baka ako mahuli. Para masawata po natin to kahit papano. Yung mga plano po ng ating kapulisan para gawin po yung ganung malawakang operasyon. Gamit na rin po ang teknolohiya. Yes, tama ka dyan, Ali. No? Actually, meron tayong cooperation sa iba't ibang law enforcement agencies, yung tinatawag natin Foreign Law Enforcement Agencies or FLEAs, sa pamamagitan nga ng ating PICAC, which is isang organization ito ng mga law enforcement agencies nga, kabilang na yung Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation, at iba pang mga agencies ng ibang bansa. So, dito ay actually dito na established dito sa Philippine National Police ito, at sa pamamagitan ng cooperation natin sa mga bansang ito ay napapalawak natin ang ating operation dahil nga hindi naman limit sa kaalaman siguro natin na yung matatawag natin mga kliyente ng online sexual abuse and exploitation na ito ay mga nasa ibang bansa pa. So, yun yung inaano natin sa ating mga kababayan na huwag nating hayaan na yung mga kabataan, lalong-lalo na mismo, kagaya dito sa kasong ito ay anak niya mismo yung kanyang kumbaga, matawag natin na ginagawang merchandise para dito sa kanyang yes, kinakalakal para dito sa kanyang business para lang makakuha ng konting pera. Gusto rin nating baguhin yung mentalidad ng ating mga kababayan na ang kasi nila dito is hindi naman daw nahahawakan, touch, so no harm. Parang ganun kasi yung nila mali. Mali po talaga yun. So, Colonel, si Patpi po ito, isa sa mga nakikita kong paraan kung paano natin masawata is yung trace, yung money trace. Kasi kung foreigners po yan, paano po sila nakakatanggap po ng bayad? I would assume kasi, parang money transfer, hindi ba nakakataka na dollars po ang pinapadala, saan po nila ito pinapa-exchange? Yung mga ganun bang yung ganung investigation ba, tinitignan nyo rin po kung paano po nakukuha nila yung pambayad? Yes, of course, tama ka dyan na ginagamit yung mga sa transfer, sa money transfer. Marami tayong mga gaya nga ng ginamit dito is yung GCash. So, nagkakaroon naman po tayo ng mga cooperation din. Although medyo hindi ganun kadali, partner din naman natin yung AMLAC. Pero yun na nga, meron tayong mga sinusunod kasi ng mga regulations. Hindi tayo basta-basta nakaka-access ng mga accounts or ng mga ganitong transactions. But yun na nga, we have yung cooperation natin. Nakikipagtulungan naman din po yung mga concerned sa kagaya ng AMLAC po. At pero ang kasi natin dito is
we would like also to kunin natin yung yung support ng ating mga kababayan. Kasi ito ay problema, hindi lang problema ng ng kapulisan, ng law enforcement. Ito ay isang problema na dapat tulong-tulong tayo. So gusto natin kunin yung kooperasyon ng ating mga kababayan din. Dahil kung sana may nalalaman silang mga ganitong mga activities ay ipagbigay alam nila sa kanilang kapulisan or sa kahit sino man na concerned agency po para mas malawak pa po yung ating support system or yung tulong na ating nakukuha para nga masawatan natin itong problema na ito, Ali at Pat. Let's get together. Sunday 25.